So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang pagka-aresto ni Lakas Tama. Palakpakan! Ang putang inang yan! Grabe! Woo! Ang galing mo! Idol ka talaga! Sputnik yan! Galing! Anong pangkat mo? Sputnik. Sputnik. Ako daw, nung ako yung gobernador nyo, tagalinis daw ako ng inidoro. Oo naman, boss. Okay. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na po tayong 10 content ukol kay Lakas Tama. Tangina nyo! Tangina nyo! Alam mo na kung ano next. 3, 2, 1, gatas na gatas! Sa last video, ay dinalakay natin ang matinding revelasyon na isinapubliko ni Lakas Tama ukol sa politika. Nagkaroon rin ng reaksyon si Lakas Tama sa video na ito. Meanwhile, Itong mga sasabihin ko ngayon, kakapaham ako. Pag ako namatay, Ron Valdez, siya may kasalanan nito. Ha? Yung tatakbong Pangulo ng 2028, huwag mong iboto yan. Iboto nyo si Duterte. Ayan, sasabihin ko na lahat. Ang dalamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Renton, Nico David, Makagago, at iba pa mga tao. Wala na yan. Wala na yan. Matagal na yan. Wala na yan. Tanga ka ba? At lap trip ang naging reaction niya. Hindi niya malunok ang kanyang kahihiyan. At for the first time ever, nakita natin ang pagmumukha ni Yoshi nang walang droga sa katawan. At sa utak, syempre. Pero nakakatawa si Yoshi at the end of the day, mga kahombre ko, kasi kawawang-kawawa talaga to. This is a poor freaking kid. Pukin ang ina nyo. Nakakaawa na, mga kahombre ko. Nakakaawa na po ang tao na ito. Sobrang kawawa, mga kahombre ko. O ano, walang kwenta buhay ko, di ba? Last year, October 2024, ay arestado si Lakas Tama dahil sa umano'y pananakit nito sa kanyang live-in partner na influencer na si Jasmine Supetran. Sa ginawang pag-aresto, nakita at kuha ng mga otoridad ang ilang mga armas sa kanyang tahanan. Nang tanungin ng suspect hingil sa mga dokumento ng kanyang mga armas, wala siyang maipakita. Naghahanap ako ng mabibiktam ako, gago. Pukin ang ina mo. Kasong grave threat, paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ni Lakas Tama. Ayan po yung kanyang mugshot na kumalat, mga kahombre ko. Handa naman ako magpakulong, putang ina eh. Sa nasabing kaso, nakapagpiyansa naman si Lakas Tama sa pamamagitan ng kanyang ex na kasintahan noon na nag-file ng kaso sa kanya. Lumabas ang isang warrant of arrest kay Lakas Tama dahil sa hindi pagdalo nito sa korte ng nasabing hearing, mga kahombre ko. Ayan. Kasalanan mo lahat yan, Yoshike. Ponyeta ka. Very clear yan na nakasulat dito, no? Yoshiyuki Kobayashi alias Lakas Tama. So, merong address na ganito. For failure to appear before this court on the scheduled hearing. Kailangan daw siyang makuha forthwith according to the law. Nagkakampihan na kayo, no? Naglabas din po dito, mga kahombre ko, ng amount ng bail. 120,000 tapos 150,000 for violation of section ganito blah 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 blah. All in all, ang binayaran ni Temple ay 270,000 pesos. Plus yung kung ano-ano pa pong mga aberya ang nakuha ni Temple sa mga araw na ito. As of now, hindi pa rin po siya nakakalaya at 2 araw na siyang nangungulungan kasi kanina hindi nakaabot si Temple sa pag-bail. Walang trabaho eh. So mga kahombre ko, ganito yan ha. Kasi ilang beses na rin ako nagbe-bail. Putang inang itong makagago na itong hayop na to. Hindi po madali ang bail, mga kahombre ko. Kasi una sa lahat, kailangan mong kumuha ng pera.
Alam mo yan, eto malaking halaga, 270K. First. Wala akong ganun sapat na kayamanan. Pangalawa, kailangan mo ng abogado. Pangatlo, yung abogado mo may tinatawag na piyansador. And you know the rules, mga kahombre ko. Kapag ikaw ay nasa Pilipinas, kailangan mong alam mo na yon. Okay? And it's not okay na wala kang pa. Okay? Kasi, pag wala kang, hindi aabante ang bail mo. Sa panahon ngayon, akala nyo napakadali ng trabaho? Eto pa yan. Kalimitan pa. Even sa cashier ng RTC, hindi cash ang pwede mong ibayad. Kung di GCash. Paminsan-minsan, down ang GCash, pupunta ka sa pinakamalapit na PNB at doon mo siya ide-deposit. Aberya! Aberya! Putangin na nyo! Tas syempre, meron pa yung mga papeles na gagawin, mga kahombre ko. Paminsan-minsan, wala yung prosecutor or judge na pipirma. Sa isang araw babalik, sa isang araw babalik. Oops, minalas-malas ka. Biyernes ngayon, sa Lunes na ulit ang opisina. Half day ngayong Biyernes. Ay, nako. Stress lang ako dito sa Pinas. Tangin na nyo! Napakagulo po ng sistema to the point na kahit hindi mo naman deserve, mangungulungan ka talaga. Ayan ang Pilipinas for you. Real talk lang yan, ha? Yan talaga yung nangyari because marami na rin akong experiences. Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend, mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20, mga kahombre ko, sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Spot report! Re-arrest of Yoshiyuki Kobayashi listed as most wanted person district level by virtue of bench warrant of arrest. For yung iba mga kahombre ko, hindi yan pwedeng banggitin pero alam niyo na. 'Di ba? May kalat naman sa social media na illegal possession of firearms yon mga kahombre ko. So, alam niyo naman, 'di ba? Nagkasa siya. Huwag niyo kalimutan 'yon. Tangin na ako, gusto nyong kalabanin, mga tao kayo sa Pilipinas. Bakit? Bakit ako? Bakit nyo ako kinakalaban? Putangin na nyo, ha? Pag ibang foreigner, inaamo-amo nyo, foreigner naman ako, putangin na nyo, ha? Ha? Bakit ako lang inaaway nyo, mga putangin na nyo? Open window tayo, lalabas tayo, ha? Ba't umiiyak ka, bossing? Tanong mo sa akin yan pag nakakita mo ako ng personal. Sa ngayon, wala akong iintindi sa inyo, ha? Kita-kits na lang tayo, mga putangin na nyo. So, ang dami niyang katarantaduang ginawa nung siya'y high na high sa shabu. Yan, real talk yan. Alam ng lahat yan. Shabu vlog tayo mamaya, pukin ang ina nyo. Hintayin nyo. Pansit Canton, hindi malunok.
Huwag niyong kalimutan yung nangyari na yon, mga kahombre ko. He was out of his mind noong mga panahon na siya ay nag-live. Nag-post naman si Jasmine sa kumalat na pagka-aresto kay Lakas Tama. Truth will always prevail. That's good. Nag-post rin naman si Temple ukol dito, mga kahombre ko. Sasamahan kita sa lahat, pero hindi dito. Susunduin na lang kita bukas. Tapos quits, ulol. Don't drop the soap, Lakas Tama. Sabi, mga kahombre ko, back to back to back, today is the day. So, alam niyo, ayun yung mga comments sa kanya. So, ewan ko, mukhang nahahawa na rin ang mga fans ni Lakas Tama at fans si Temple sa atin, mga kahombre ko. Sira ulo ba kayo, mga ulol kayo? Anyway, kani-kanina lang, naglabas si Temple ng picture stating labas at hawak niya na ang 270,000 pesos na bail. Ito lang yan, mga kahombre ko, ha? Lakas Tama needs help. Ang kanyang kapatid na si JR Salte, no, ay nakausap ko about a month ago, mga kahombre ko. Sa totoo lang, no. Nagsabi ako sa kanya na tutulong ako. Kung hindi nila kaya, mga kahombre ko, tutulong akong magbayad ng 50%. Papasukin lang si Lakas Tama sa mental hospital o psychiatric hospital. Kung may difference ba yon. Bakit, mga kahombre ko? This guy needs to be rehabbed. Tangina, lagi nyo akong sinisising adik ako. Kailangan po nitong maparehab. Pukin ng ina mong adik kayo. Kayo yung mga tunay na adik, mga pukin ng ina nyo. Kasi wala talaga siya sa sarili niya. Wala po siya sa hulog, mga kahombre ko. Wala. Mas malala pa kayo sa adik, pukin ng ina nyo, kung mamintang kayo eh. Alam nyo na lahat eh. Lahat na lang ng bagay, akala niya joke. Lahat na lang ng bagay, akala niya pang-isip bata. Lahat na lang ng bagay, akala niya papabor sa kanya. Kailangan niya po ng professional help. Hindi na magwo-work yung pagiging malambing ni Temple sa kanya, pagiging mapagmahal ng mga fans niya sa kanya. Hindi po yan magwo-work. Kasi bago lang siya makulong few days ago, sino bang tinitira niya? Si Jasmine na naman. Tinitira na naman niya po si Jasmine. At dinamay niya pa po lahat ng mga single mom. Ayan, shoutout sa mga single mom dyan. Ayan. Hiwalay na naman kayo ng mister mo. Gagawa ka na naman ng bagong mister. Papanak na naman. Tapos away ulit, hiwalay. Single mom ulit. Sige, repeat lang ng repeat. Good shit. Wala siya sa tamang pag-iisip, mga kahombre ko. Kapag hindi siya napapagbigyan, ganyan ang gagawin niya sa taong di nagbigay sa kanya. And syempre, mga kahombre ko, alam nyo naman yan. Mali yung mga ganyang action. Temple is a very good person. Nakikilala ko na siya slowly. Kasi minsan, magkausap din kami. Minsan, magka-message din kami. Tulad ni Jasmine. Wala naman yung problema, mga kahombre ko. Yan, si Jasmine at si Temple, sa totoo lang, nadadala lang yan dalawang yan ng heated na situation. May mga tama sa ulo siguro yung mga animal na yan. Pero sa totoo lang, pagdating ng panahon na si Temple ay naka-move on na kay Lakas Tama, kasi syempre maghihiwalay din naman yan. Obviously, man. Obviously. Kinangina nyo kasi mga lalaki kayo, umamin kayo sa babae nyo. Ipagkalat na natin tayo mga lalaki, pukin ng ina, lalaki tayo. Don, gigit na ako upang mapagbati itong dalawang ito, mga kahombre ko. Kasi wala namang masamang tinapay ang dalawang yan. Yung dalawang yan, nagkakainitan lang dahil kay Lakas Tama. Kasi, syempre, mga kahombre ko, paano ba naman maiintindihan ni Jasmine na galit kay Lakas Tama, di ba? Etong Temple na patay kay Lakas Tama. Syempre, mga kahombre ko, yung dalawa yung magbabangayan. Kasi si Temple, i-defend ang kanyang mahal. Di ba? Samantalang si Jasmine, gusto niyang atakihin yung taong dinidefend ni Temple. So, sino ang magiging magkatunggali? Temple versus Jasmine. Mamatay na kayong lahat-lahat! Pero sa isang banda, I know na wala silang masamang tinapay sa isa't isa, mga kahombre ko. Kasi nakakausap ko sila eh. Si Jasmine, wala naman sinasabing masama tungkol kay Temple. Si Temple, ganun din naman, mga kahombre ko. So, alam niyo yan, ganun talaga. Naintindihan ko yan, mga kahombre ko. No? Kasi bata pa din tong Temple. Siyempre, alam mo yun,
matira lang ng maganda-ganda nila kastama, okay na siya. Ganun talaga mga kaombre. Wala naman ako magagawa dyan. Makate ang mga bayag nyo, mga animal kayo. Siyempre, there will be a day na magiging matured na ang tao na ito. Pero, not today. Anyway, tama ba o mali ang ginawa ni Temple? Napalayain niya ang kanyang mahal? Para sa kanya, tama. Pero para sa akin, sa atin dito, sa internet, mali. Kasi Temple, mas lalo mo lang pinapalaki ang ulo niyan. Pwede na yan makapatay ng tao, okay lang kasi ibebail mo naman, sasagipin mo naman. Hindi okay yung ginagawa mo, Temple. Kasi nag-aalaga ka lang ng isang demonyo. Lahat kayo, demonyo! Hindi okay yan. Kasi pinapalaki mo lang ng pinapalaki ang sungay niyan. Demonyo kayong hayop kayo, mga satanas kayong lahat. Sana man lang hinayaan mo manghulungan ng mga isang linggo, isang buwan, saka mo binail. Mga demonyo, lalo na ikaw makagago ka, puta ka! Pero yung gantong kadali, hindi mo yan hinahayaan matuto. Ang ginagawa mo dyan, pinapahaba mo lang ang sungay niyan. Yun lang mga kahombre ko. Kayo, sa tingin nyo, tama ba na binail ni Temple? Sila kas tama? Wala. Good fucking Mga putang ina nyo kayo.